Una po sa lahat, ako ibabati muna sa inyo ng isang Happy New Year po sa inyong tatlo. Masaya ba ang inyong bagong taon? Nasulit ba? Opo. Ikaw? Opo. Nasulit naman po. Gumamit naman kayo ng paputok? Opo. Hindi po. Hindi rin po. Sa'yo yung ganun, nag-ingay ka lang? I see. Ito, sa tingin niyo po ba, positive ba sa inyo itong 2026 or may dalang malas ito sa inyo? Sa tingin niyo kaya? So far naman po, positive naman po. Positive naman. Ngayon pong taon, parang may inaasahan din pong hindi maganda, pero kakayanin naman po. Ikaw naman. Ano po, positive po na may malas po. May positive, may pagkamalas, no? Ito po sa tingin nyo, ano ba ang pinaka-nakatakot ba dito sa tatlo na ito? Pag-ibig ba? Utang sa pera? O kamatayan? Para sa inyo, ano ba ang pinaka-nakatakot sa tatlo na ito at bakit? Utang sa pera po. Bakit utang sa pera? Kasi po, sa ngayon po, bilang estudyante, hindi po ako financially stable, wala pong trabaho, gano'n. Sa ngayon po, responsibility pa din po ako ng magulang ko, kaya nakakatakot pong umutang ng pera. Ikaw naman. Ano po, utang sa pera din po. Kasi po, naniniwala po ako sa, yung kahirapan po, mahirap po dito sa Pilipinas. Ikaw? Ano po, pag-ibig po. Naiba ka. Bakit pag-ibig Kasi naman? po, kapag po kasi naloka, parang, matotrauma ka po. Tapos parang, ayaw ka po na sumubok ulit. O sige, ganito. Sa tingin nyo po ba, halimbawa, kunwari lang kunwari merong mag-offer sa inyo na ganitong pangyayari. Halimbawa lamang kayo'y magkakaroon ng maraming pera, magkakaroon kayo ng magandang buhay, pero pinagkaiba sa ibang bansa na kayo, pero hindi na kayo Pilipino by nationality. Iba na kayo. Pwedeng Amerikano, Canadian, Briton, pero hindi na kayo Pilipino. Versus, Pilipino pa rin kayo, pero dito pa rin kayo sa Pilipinas, maninirahan, kasabay ng mga iba't ibang issue ng korupsyon na naririnig mo, at isabi mo parang hirap nga dito sa Pilipinas. Sa tingin nyo, ano dyan ang gusto nyong piliin? Okay lang maging honest dito. Ano pa din po? Yung ngayong buhay pa din po. Hindi naman po porket madami may nangyayaring issue ngayon sa corrupt. Malas na din po ngayon dito sa Pilipinas. Sa buhay ko po ngayon, masaya pa din po ako kasi po may pamilya po ako. Healthy pa din po sila. At sa lahat po, sa lahat po ng oras masaya pa din po ako. May mga kaibigan. Sa bagay naman. Pipiliin ko po yung Pilipino pa din po. Kasi po yung pagiging Pilipino, nandun na din po kasi yung kultura. Kung ano yung nakasanayan mo, dun ka po masaya. Oo. Yun naman. Pipiliin ko din po yung pagiging Pilipino. Kasi po, masaya din naman po kasi maging Pilipino. Iba po siya sa mga ibang bansa po, gano'n. Sobrang saya po sa Pilipinas. Sa tingin nyo, mahirap ba magmahal ng isang tao sa panahon ngayon kumpara dati? Sa tingin ko po, opo. Kasi po ngayon maraming taong nag-expect ng mataas sa'yo dahil po sa social media standard ng isang tao. Ayun lang po. Ikaw? Ako din po, mahirap din po magmahal ngayon. Gawa din po ng, marami na pong ways para magtago sa relationship po. Oo, ikaw naman. Para sa akin po, depende lang po yun sa tao. Kung kung siya na po ba talaga yung tamang tao para sa iyo. Yun po. I see. Sa tingin niyo po ba patas ba ang buhay base sa inyong karanasan o hindi patas? Sa tingin ko naman po patas dahil hindi po pala patas dahil po maraming nangyayari ngayon sa Pilipinas. Dahil marami pong nagugutom na Pilipino. Oo. At
marami din pong nahihirapan ngayon sa nangyayari ngayon sa buong Pilipinas. Oo. Sa akin din po, hindi rin po patas. Kasi po yung kagaya nga po na sabi niya, mahirap nga po mabuhay dito. Mhm. Sa akin po hindi rin po patas kasi po yung iba po yung mga nagiging po ngayon corrupt. Mhm. Okay, ganito, no? Halimbawa, kunwari, meron tayo kukumparang dalawang tao. Huwag kayong mag-alala, wala kang kinalaman dito. Isang mabuti, isang masamang tao. Yung mabuti, maayos ang kanyang ugali, maayos ang kanyang karakter, subalit siya ang laging sinasaktan, siya ay laging inaapi, siya ay laging iniiwan sa ere, at madalas ay heartbroken. Pero mabuti tong tao na to, siya ay laging sinasaktan. Versus yung masamang tao, masama na nga yung ugali, kitang-kitang pagiging masama, pero ang problema, mas dumadami pa ang kaibigan. Marami pa doon, nagkakajowa pa kahit red flag na ang ugali nitong tao na to at sinasaktan ang mabuting tao. Napapansin niyo ba ang ganyang pangyayari niyan sa totoong buhay? Opo, sa mga kaibigan ko po, yung iba po nag-open sa akin po ng ganyang problema. Pwede pong paulit nung Napapansin niyo ba sa totoong buhay na kung saan yung mga mabuting tao ay lagi na lang silang sinasaktan kahit wala silang ginagawang masama? Opo, parang ano lang din po, same as pagpili ng bulaklak. Kung alin po yung maganda, ayun po yung pipiliin ninyo. Mhm. Ganun po. Ikaw? Napapansin mo sa totoong buhay na sinasaktan nila yung mga mabuting tao kahit wala naman silang ginagawang masama? Ay, opo. Madami pong ganun po. Kasi po, kadalasan ng mga tao ngayon, mga hindi po sila marunong pumili ng side, ganun po. Mga judgmental. Mhm. Ikaw naman. Para sa akin po, padanas din po. Kasi po karamihan sa mga kaibigan ko ni ganun din po. Yung sila na po yung mabuti pero lagi pong natutokso. Naawa ba kayo sa mga mabuting tao? Opo, kasi mabuti naman po sila, pero bakit po sila ginaganon? Oo nga, no? Ako din po, ako po din. Kasi po, wala naman po silang ginagawa nga, sabi nga po. Mhm. Ikaw? Opo, kasi po, ang bait na po nila pero sila pa rin po yung tinutokso. Sa tingin nyo, karapat dapat bang mahalin ang mga mabuting tao? Deserve naman po nilang mahalin. Pero kung sa panahon po ngayon, merong tamang tao po para sa kanila, aantayin lang po nila sadya. Mhm. Ako po, deserve po nilang mahalin. Kasi po, para po sa akin, pantay naman po tayo. Mhm. Deserve na deserve po nilang mahalin. Gawa po ng pagiging mabuti po nila. Kasi kaya ko po nasabihan, di ba, lahat po tayo tinuruan, nung tayo mga bata pa, kung kayo magiging mabuti ka sa kapwa mo tao, hindi mo isipin na ikaw ay bubulihin ka, ikaw ay pagtripan, o pagplanuhan ka pang ikaw ay bugbugin. Kasi nga, pag nakita nila maganda ang ating karakter sa iba, dadami pa siguro kaibigan natin, hindi magiging mahirap ang pakipag-ugnayan sa isang tao. Pero sa panahon ngayon, mukhang baliktad na. Ang pagiging mabuti ay nagiging masama. At ang pagiging masama naman ay parang normal na lang sa lahat-lahat. Napapansin niyo ba yun? Opo, pero kahit naman po masama sa inyo sila, huwag nyo din po silang gagayahin. Dahil tinuruan niya po tayo na magulang na maging mabuti sa lahat ng oras. Ikaw, napapansin mo yun? Napapansin mo yun, yung pagiging mabuti ay parang nagiging masama. At ang pagiging masama naman ay parang normal na lang sa lahat. Ay, opo. Yung iba po kasi ngayon na normalize na din po yung ibang bagay. Ayun lang po. Ikaw? Opo, kasi po pag naging mabuti ka sa isa pong tao, parang yung iba, binibigyan ka na po agad ng issue. Oo. Kasi kaya ako po nasabi yan dahil ito kasi yung problema. Kung ano ang nauuso para sa kanila, yun ang tama. Pero hindi na napapansin, marami doon ay mali. Kaya sino ba napapahamak ba? Lahat po tayo napapahamak sa mga ganyang trato na yan. Yan yung dahilan kung at minsan ay parang hindi patas kung pinag-uusapan natin sa mga ganyang bagay. Ngayon, para mas nyo maintindihan yan, sundan nyo na yung aking mga katanungan. Tanong ko naman sa inyong tatlo. Kayo po ba isang mabuting tao po? Confident. Masasabi ko po sa totoo lang po, hindi po. Ikaw?
Mukhang oo ata sabi mo kanina. Opo, kasi po, maganda naman po yung trato ko sa iba. May Okay. iba lang po talaga na hindi maganda yung trato sa akin. Ikaw naman. Medyo lang po. Nakadepende po sa tao. Kunwari, halimbawa guys, i-grade nyo sarili nyo daw from 1 to 10. 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan nyo po lagay sarili nyo from 1 to 10? 6 po. 6. Ako din po, 6 din po. 6. Ako din po, 6. Triple 6. Kay biro lamang. Pero ganito lamang, no? Para sa inyo. Ano ba yung sabihin ng mabuti para sa inyo? Ano po? Not judging others by their looks and ano po, appearance. Ayun lang po. Okay. Ako naman po, yung nagbibigay ng kung anong kailangan ng iba na walang inaasahang balik. Okay. Ano po, being good po sa inside, especially po sa, being good po sa outside, especially po sa inside. Okay. May ba yung magbasa ng dictionary guys kayong tatlo? Hindi po. Hindi, ikaw? Hindi po. Hindi rin po. Pero nagsusearch naman kayo kay Google or kay AI kung hindi nyo alam ang isang salita. O yun. Opo. Ikaw, ganun din. Opo. Madalas po. Okay lang yan. Ganito, bigyan ko kayo ng konting kalaman lang ha. Sabi po sa dictionary po, para daw masabi na good o mabuti, yan po may kinalaman daw sa ugali ng isang tao pala. So, isipin hindi nga lang siya sa looks, kundi sa panloob, which is attitude. Dapat daw walang ginagawang masama. Wala ka daw ginagawang krimen. Wala ka daw ginagawang kasalanan. At wala ka daw sinasaktan ng tao kahit pa yan ay sanggol. Kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary, tingnan natin itong mga katanungan na to. Halimbawa, kayo po ba nakapagsinungaling po sa tala ng buhay niyo po? Opo. 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 Yun ang problema, lahat po tayo talaga guilty sa pagsisinungaling kasi yan po unang matututo ng isang bata ang magsinungaling. Pero ito po, kayo po ba nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may napul sa kalsada, hindi mo lang binalik, or nagpakopya ka o nangopya ka ng exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Kayo po ba nakapagnakaw ng kahit anong halaga? Opo. 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 Imagine nyo lamang guys, kunwari, nandyan na yung police station sa Di Calayo, no? Sa totoong buhay, nasa kulungan na po ata tayo sa kaso ng pagnanakaw ng barya, pangungopya sa katabi ng sagot, at maraming pang iba. Maaaring nakakatawa siyang tingnan, pero sa mata ng marami, nasira na ang karakter natin. Nawala na tuloy yung trust, nawala na yung tiwala. Kasi, natok na po tayo sa mga ganong bagay. Kaya nga may kasabihan na kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, ano pa kaya kung sa malaking halaga. Kaya sa totoo talaga, lahat po tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba nakaranas na magalit isang tao? Siyempre po. Opo. Nakaranas na po. Nawawala ba ang stress nyo pag nagagalit o lalong tumitindi po? Lalo pong tumitindi. Mas lumalala po. Tumitindi po. Siyempre, halimbawa, kunwari kayo sinasaktan o niloloko isang tao, no? Siyempre, kala ko naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa ng puso mo, parang gusto mo nang manapak ng tao. Pero guys, sa isip lamang ha, hindi mo talaga siya gagawin. Kaya lamang may sinasabi po, hindi natin kailangan pumatay ng tao. Kailangan mo lang pala pumatay ng masasakit na salita sa isip lamang. Kaya ang totoo talaga, lahat po tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Halimbawa, naglalakad kayo, bigla kayo nadulas, napa-OM. Alam nyo na po yun. Yung biglaan lang. Opo. 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 Tanong ko lamang sa inyo, mahal nyo ba mga nanay nyo? Opo. Opo. Mahal na mahal po. So, halimbawa lamang, kunwari kayo ay naglalakad dito sa lugar na to, then suddenly, isa sa inyo, wag naman sana bigla kayo nadapa, nagtawanan lang kayo. Tapos, bigla nyo na nabanggit ang pangalan ng nanay nyo nang walang kinalaman dito. OM, insert mother's name. Okay lang banggitin yan, panggulat lamang? Hindi po. Hindi po. Hindi rin. Bakit hindi? Kasi po wala naman po silang kinalaman sa ganun walang kwentang bagay po. Pero hindi po talaga inaasahan yung ganung pangyayari. Ikaw?
para sa akin po, hindi naman po nagagamit talaga yung ganung pangalan ng nanay. Oo, ikaw? Ayun nga po, dapat po hindi ginagamit yung pangalan ng nanay po. Tama, kasi bakit? Una, wala man talaga siyang kinalaman. At pangalawa, ay wala man talaga siyang sense para banggitin yun. Kasi guys, ang tawag kasi po doon ay pambabastos or disrespect. Kaya hindi nyo kayang gawin yan kasi mahal nyo po ang mga nanay nyo. Hindi nyo sila kayang mabastos sa mga ganong expression. Pero sana, gain din po yan sana sa Panginoon. Imagine mo, napakaganda na itong tanawin na to. Then, sabi rin natin ay papanggitin na lamang ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Ang tawag kasi po doon ay blasphemy or pambabastos. Yan yung pag-disrespect sa pangalan ng Panginoon. At lahat po taga tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po sa inyong tatlo, hindi ko yung sinisiraan, hindi po ito panghusga. Ito po ay para lang malaman kung tayo po isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamatay, hindi ito pananakot, at harap tayo sa tinatawag na... Ito po So, tuloy lang po natin ito, no? So, ganito po, no? Hindi ko kayo hinusgahan, ito'y para lang malaman kung tayo isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi ito pananakot, at haharap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y guilty sa nagawa yung kasalanan o innocent po yung tao? Guilty po. Guilty din po. Guilty rin po. Sa tingin nyo kaya, saan kayo pupunta halimbawa pag kayo ay namatay, for example? Sa langit pa kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Aminadong masamang tao po, kaya po sa impyerno. Impyerno din. Impyerno din po. Kayo po ba'y nag-alala na maaaring lahat po tayo dyan tayo pupunta? Opo. 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 Para rin yung kunwari isang criminal, no? Kunwari, nagnakaw siya ng pera sa bangko, no? Hindi mo pwedeng sabihin hindi siya nag-alala. Siyempre, magpapagong buhay niya pag siya nasa kulungan kasi hindi niya magagawa ang ginagawa ng isang taong ordinaryo talaga. So, ganun din po sa Bible, pag po tayo may nagawang kasalanan, nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, o iba pa mga nagawang kasalanan, wala talaga makakarating sa langit kung hindi tatapon po tayo sa impyerno o nagbabagang apoy. And to be fair po or patas, na po tayo dyan ay guilty. Kasi may nagawa tayo kasalanan sa harap ng Panginoon. Bagamat nakakapag-alala talaga, pwede po magbago ang lahat-lahat kung narinig natin ang isang salita na to. Narinig yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Opo. 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 Ano kayo sa Tagalog nun? Awa po. Tama. Awa po. Kayo ba'y nahingi ng awa sa araw-araw? Opo. 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 When you say po mercy o awa, yan po'y paghingi ng tulong sa Panginoon. Yan yung inamin mo, ikaw ay mahina, inamin mo ikaw ay makasalanan, at ikaw humingi ka ng tulong sa Kanya. Ibig sabihin naman po, yan ay pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Kasi imagine nyo, kung walang mercy o walang awa, siguro, wala na po tayo dito sa lugar nito. Baka nga, hindi natin nakaabot na siguro ng bagong taon. Dahil lang po sa mga paputok o ligaw na bala, no? Pero dahil buhay po kayo, at hindi naman kayo AI generated, ibig sabihin lamang yan dahil sa awa ng Panginoon, binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Kapag tayo humingi ng mercy, ito na po yung tanong na sana po ay ma-appreciate po natin. Hindi po lang basta bad news, dahil ito po yung mabuting balita. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapon sa impyerno at tayo pa yung makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Sinalo po lahat ng ating kasalanan. Ayun nga po. Kaya nga po nung sinabi niya, sinalo nga po yung kasalanan natin. Hindi pa yung sinali yung kasalanan, tsaka po yung pagpapatawad po. Naniniwala kayo doon? Opo. 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 So yun nga, tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. 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 Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon Kristo, pinuwis po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyong tatlo, sa ating lahat. Nagmamalasakit po siya kasi mahal niya po mga taong tulad natin. Ang problema, ang mga tao naman, hindi siya minahal ng pabalik. Yan yung dahilan kung si Jesus ay tinorture, pinatay, at ipinako pa sa krus ng Kalbaryo. Sa anong dahilan? Wala. Nagbahagi lang siya ng katotohanan. Subalit, kahit siya ay napahamak, pero siya rin naging Diyos kung saan siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong natalo ang kasamaan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para po maligtas ang isang tao, wala yan sa mabuting gawa. Dahil ang kaligtasan po ay nasa biyaya lamang ng Panginoon. At para po tayo maligtas, may binigay ang Panginoon na dalawang bagay na to. Una, naging salitang repentance. Opo.
Opo. Ano po ulit? Repentance. Ano yung result ng repentance? Hindi po. When you say po repentance, ano kaya sa Tagalog? Meron kang idea? Parang pag babalik po. Hindi siya pabalik. Parang Ikaw, any idea? O sirit na. Sirit na po. Sige, ganito. Maaaring alam ko siguro ang gusto mo iparating. Pagtalikod siguro yan, hindi yan pabalik. Ang tawag po dyan ay pagsisisi sa kasalanan. Pag sa ating pagsisisi, parang ganito lamang yan. Pagtalikod sa kasalanan, lumayo sa kasalanan, at babaguhin ating kaisipan. Halimbawa lamang guys, pag kayo ba'y nagkasakit, gusto nyo gumaling? opo. Opo. Gusto po. Pag ba kayo nagkasakit, mapunta pa kayo dito sa lugar na to. Hindi po. Hindi po. Di ba? So pag tayo nagkasakit, gusto nyo yung gumaling. So pag tayo may nagawang kasalanan, talikuran, pagsisihan, at babaguhin ating kaisipan. Yan yung sinasabing change your mind. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa natin dalawang bagay na yan, ay pwede patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na lang akong mabisa tanong lamang sa inyo. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ang totoo sa ating napag-usapan po? Sa tingin ko, opo naman po. Opo. Opo. Sa tingin nyo, pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Siguro po. Opo. Opo. Ganito lamang, meron ba yung Bible sa inyong mga bahay? Opo. Meron po. Meron din po. Nakapagbasa ba kayo araw-araw? Sa totoo lang po, hindi po ako nakapagbasa. Hindi rin po. Ako po dati lang. Ganito lamang yan. Halimbawa, pag kayo ba'y nagugutom, anong gagawin nyo? Maghahanap ng pagkain. Ayun po, naghahanap din. Ayun din po, naghahanap. Siyempre, di ba? Kasi kung hindi tayo gahanap, magkakasakit po tayo. No? So, tayo kakain araw-araw. Sana gayon din po sa Bible. Sana mabasa natin kanyang salita araw-araw kasi yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat-lahat. Bilang pagkatapos po ang masamang balita, ang masamang balita, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan. Kaya po, sa totoo, lahat talaga tayo ay sa impyerno talaga pupunta. Hindi dahil ito'y pananakot, kundi ito ang salita ng Panginoon. Pero mabuting balita, marami naman maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda po guys, kung kayong tatlo po ay maliligtas, kung talaga po kayo ay nagsisi po sa kasalanan, yan yung repentance at nanampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa tayong dalawang bagay na yan, ay pwede patawarin ng Panginoon, bigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, maraming salamat dito sa oras na to. Meron may katanungan po? Wala naman po. Wala po. Wala po. So, kung ang katanungan po, pinagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo. Stay safe po. God bless po sa inyo at ingat po kayo. Salamat po. Salamat din po. Salamat din po. Thank you po.